Akala ng marami, kapag makapangyarihan ka sa Pilipinas, mahirap kang makulong. Pero sa panahon ni President Bongbong Marcos, dating Pangulo, Senador, Congressman, religious leader, at mayor ang isa-isang naaresto, na-detain o nakulong. May mga nagsasabi rin na puro kalaban lang sa politika ang nakukulong. Pero ano nga ba ang totoo? Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang high-profile personalities na nakulong sa panahon ni Bongbong Marcos. Alice Guo. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umabot sa 300 ang bilang ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa at umabot naman sa 300,000 ang kanilang Chinese workers. Ipinag-utos ni BBM ang ban at crackdown sa mga POGO dahil sa mga iligal na gawaing kaugnay ng mga ito. Kabilang sa mga inimbestigahan ang dating mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo dahil sa kanyang umano'y direktang kaugnayan sa malaking POGO hub na niraid sa kanyang nasasakupang bayan. Una siyang dumalo sa Senate hearing noong May 7, 2024 at kalaunan ay tumakas palabas ng bansa sa pamamagitan ng iligal na bangka patawid sa Sabah, Malaysia noong July 7, 2024. Noong September 3, 2024 ay nahuli siya sa Indonesia at ibinalik sa Pilipinas. Napatunayan din ng NBI na hindi talaga siya Pilipino dahil nagmatch ang kanyang fingerprints sa isang Chinese citizen na si Guo Huaping na pumasok sa bansa sa edad na 12 noong 2003. Kinansela rin ng korte ang kanyang birth certificate at pinawalang bisa ang kanyang pagiging mayor ng Bamban. Guilty rin ang hatol sa kanyang kasong qualified human trafficking na may sentensyang habang buhay na pagkakabilanggo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Apollo Kibuloy. Isang kilalang religious leader sa Pilipinas si Apollo Kibuloy na nagpakilala bilang Appointed Son of God. Siya ang founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na nakabase sa Davao City at nagsasabing may milyon-milyong tagasunod sa iba't ibang bansa. Kilala rin siya bilang spiritual advisor at malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong April 3, 2024 ay naglabas ng arrest warrant ang Davao Regional Trial Court laban kay Kibuloy kaugnay ng kasong sexual abuse. Sinundan ito noong April 11, 2024 nang maglabas naman ng warrant of arrest ang Pasig Regional Trial Court kaugnay ng kasong qualified human trafficking. Matagal siyang nagtago kaya nagsagawa ang Philippine National Police ng malaking operasyon sa KOJC compound sa Davao City na may lawak na 30 hectares at may halos 40 buildings. Mahigit 2,000 na pulis ang ipinadala sa operasyon at tumagal ito ng 16 days dahil sa laki ng compound at sa dami ng kanyang mga taga-suporta. Noong September 8, 2024, nang malapit na siyang makorner sa kanyang underground bunker, ay tuluyan ng sumuko si Kibuloy at 4 niya pang kasamahan. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, wanted din si Kibuloy sa United States matapos siyang kasuhan noong 2021 ng sex trafficking, kabilang ang sex trafficking of children at bulk cash smuggling. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail habang nililitis ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. Arnie Teves. Dati siyang congressman ng 3rd District ng Negros Oriental bago siya pinatalsik ng House of Representatives noong August 2023 dahil sa matagal na hindi pagpasok sa trabaho. Naging wanted si Teves matapos siyang akusahan na mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyang pang biktima noong March 4, 2023. Nangyari ang pamamaril sa bahay mismo ni Digamo sa Pamplona, Negros Oriental habang may mga taong nakapila para humingi ng tulong. Ayon sa mga otoridad, 10 ang nasawi at 16 pa ang tinamaan ng bala ngunit nakaligtas. Mariing itinanggi ni Teves ang mga akusasyon at sinabing siya ay na-frame up lamang. Noong 2023 ay umalis siya sa Pilipinas
at nanatili sa Timor-Leste kung saan sinubukan niyang humingi ng political asylum. Pero noong March 21, 2024 ay naaresto siya sa Dili, Timor-Leste habang nasa isang golf driving range sa bisa ng Interpol Red Notice. Hindi agad siya naibalik sa Pilipinas dahil umapila pa siya laban sa kanyang extradition. Matapos ang mahigit isang taon, muli siyang naaresto noong May 2025 dahil sa overstaying at dahil nakansela na ang kanyang Philippine passport. Noong May 29, 2025 ay tuluyan siyang ipinadeport pabalik sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Arnie Teves sa NBI Custodial Facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City habang nililitis ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. Rodrigo Duterte. Naging pangulo siya ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022 at nakilala sa kanyang matapang at kontrobersyal na kampanya kontra droga at krimen. Nang maging presidente, ginawa niya itong pambansang kampanya sa pamamagitan ng War on Drugs kung saan libu-libong drug suspects ang namatay sa mga police operations. Dahil dito, inimbestigahan siya ng International Criminal Court o ICC dahil sa umano'y crimes against humanity na may kaugnayan sa mga patayan sa drug war. Inalis ni Duterte ang Pilipinas sa ICC at naging official ito noong March 17, 2019. Pero sakop pa rin ng ICC ang mga umano'y krimen na nangyari noong member pa ang Pilipinas, kaya kasama pa rin sa investigasyon ang mga nangyari sa drug war mula 2016 hanggang 2019. Noong March 11, 2025, pagdating niya sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Hong Kong, inaresto si Duterte ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest mula sa ICC. Ilang oras matapos ang kanyang pag-aresto ay isinakay siya sa eroplano papuntang The Hague, Netherlands, kung saan matatagpuan ang ICC at ang ICC Detention Facility. Si Duterte ang kauna-unahang Pilipino na naaresto at dinala sa International Court. Mahigit isang taon nang nasa ICC Detention Facility sa The Hague si Duterte habang nililitis ang kanyang kaso. Jinggoy Estrada, anak ni dating Pangulong Joseph Estrada at nasa ikatlong termino na siya bilang senador. Noong 2014, nakulong na rin si Jinggoy dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam ni Janet Lim Napoles kung saan inakusahan siyang tumanggap ng kickbacks na 183 million pesos mula sa kanyang PDAF. Nakulong siya ng mahigit 2 taon bago pinayagang magpiyansa noong 2016 hanggang sa tuluyang ma-acquit sa kanyang kasong plunder noong 2024. Pero sa panahon ni President Bongbong Marcos, naharap muli si Jinggoy sa panibagong plunder case kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa ombudsman, tumanggap umano siya ng mahigit 573 million pesos na kickbacks mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Noong June 1, 2026, sumuko si Jinggoy sa mga otoridad matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan o Anti-Graft Court of the Philippines laban sa kanya. Non-bailable ang kanyang kaso, kaya kasalukuyang nakakulong si Jinggoy Estrada sa Quezon City Jail habang nililitis ito. Bong Revilla, isang kilalang actor-politician na naging senador ng 3 termino o 18 years. Noong 2014, nakulong si Revilla dahil sa kanyang kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam kung saan inakusahan siyang tumanggap ng kickbacks na 224 million pesos mula sa kanyang PDAF. Mahigit 4 na taon siyang nakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame bago siya na-acquit sa kasong plunder noong 2018. Pero noong panahon ni BBM, naharap muli si Revilla sa panibagong kaso kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Bulacan. Ayon sa ombudsman, sangkot umano siya sa 92.8 million pesos na ghost flood control project na hindi naman umano natapos o hindi talaga nagawa. Noong January 2026, sumuko si Revilla sa Camp Crame matapos maglabas ng arrest warrant
ang Sandigan Bayan laban sa kanya. Ang kaso ay malversation of public funds through falsification of public documents na non-bailable, kaya siya ay nasa Quezon City Jail habang nililitis ang kanyang kaso. I-click lamang ang link sa description o comment section para sa part 2 ng video na ito.